So, ito nga pala yung crash guard ng ating Honda Click. So, ayan, kung makikita nyo, nakatanggal siya sa kanyang pesto. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung magiging problema nyo sa pagkakaroon nyo ng crash guard. So, isi-share ko yung naging experience ko sa pagkakaroon ko ng crash guard sa loob ng halos 1 taon. To be specific, siguro nasa 7 or 8 months na rin akong merong crash guard. So, tinanggal ko muna siya dahil meron akong nakitang konting problema sa kanya. So, mamaya natin pag-usapan yun. Tapos, pag-usapan natin kung hulihin ba talaga or mahuli ka ba ng LTO kung meron kang crash guard. Ibig sabihin kung may memorandum ba sila about dito. Tapos, kung ano yung dapat nyong gawin, dagdag natin kung ano yung dapat nyong gawin or yung dapat nyong gawin para i-maintain yung magandang kulay or magandang itsura ng inyong mga crash guard. So, unahin na natin guys yung yung naging suliranin ko sa 8 buwan pagkakaroon ng crash guard. So, tinanggal ko muna siya guys sa kadahilan ng nangangalawang dahil bakal itong ating crash guard. Nangangalawang yan syempre kahit may pintura. Pero kung yung bibili nyo is yung stainless, mas maganda yon dahil hindi kayo prone sa kalawang at hindi siya masyadong magastos dahil hindi ka masyadong magme-maintain para doon. Pero dito sa bakal, ang nakita kong problema dito ay yung pangangalawang, lalo na sa mga singit-singit. So itong part na to guys, ginrinder ko na yan, niliha ko na dahil yan yung part na may kalawang. So lumulubo siya ng konti, umaangat yung mga pintura, kaya ayun, kinailangan na natin siyang lihahin. Yung part naman na to guys is actually puno ng kalawang to at may butas ng konti. Ibig sabihin hindi masyadong perfecto yung maganda yung pagkaka-welding sa kanya nung pagkabili. So kung makakabili kayo ng ganon, yung may parang ukang part or may butas na part or part na hindi na welding, ang gawin nyo, pa-welding nyo para matakpan yung part na yun na may butas. Kasi yung mga part na ganon is prone sa kalawang. Kagaya ng mga, ito yung mga kantong to, yung mga ganyan. So titignan nyo kung may gap or may butas. So yun yung pinaka naging problema natin sa pagkakaroon ng crash guard. Syempre dahil bakal nga yan at nababasa, kahit sabihin natin di ba, mababasa at mababasa natin yan dahil sa ulan or kapag nagka-car wash tayo or motor wash. So yun, eto i-share ko na rin yung naging kagandahan ng pagkakaroon ng crash guard ko is kagaya ng sinabi ko sa mga previous na video, yung crash guard ko nakapag-save siya ng marami, hindi naman sobrang dami ng ibang mga crash sa aking motor. Kasi nung one time may sa kalsada parang aksidente or parang minor accident lang naman, sinalubong ako nung isang motor at buti na lang naka-crash guard ako at tumama siya sa aking crash guard. Kung hindi, magagasgasan ng very little lang naman yung aking fairing sa harap. So yun yung kinagandahan nito. Bukod doon, nabanggit ko na rin sa mga video ko na mas komportable ako kasi may inaapakan ako doon, may extension siya doon. Kung gusto niyo panoorin yung video ko about sa mga advantage at disadvantage ng pagkakaroon ng crash guard, meron akong bukod na video para doon. So punta na tayo sa ating pangalawang tanong, which is kung hinuhuli ba ng LTO or pwede ba sa LTO yung ganito. Actually minsan nababasa ko rin sa mga FB group na halimbawa may nagpost ng motor na may crash guard siya, ang magko-comment is hulihin ba yan paps, hulihin ba yung ganyang motor, pwede ba yan sa LTO, mga ganong bagay. Actually yung ganong tanong specific siya pwedeng sa lugar. Minsan kasi may mga LTO na hinuhuli, may mga iba na hindi, pero marami na hindi siya hinuhuli dahil wala pa tayong talagang memorandum na bawal. At kung mapapansin nyo yung mga sakyan ng mga HPG is meron ding crash guard. So yun, gumagamit din sila niyan. So
parang di rin naman makatarungan na sila, pwedeng gumamit tayo hindi. So wala pa namang memorandum na bawal yung crash guard, at may mga nakikita ako nagpo-post na nakakapagparehistro sila ng meron ng crash guard. So yun, actually walang malinaw na memorandum about yan, pero sa ngayon masabi ko na pwede siya sa LTO. So yun, tapos eto, punta na tayo agad sa isa pang tanong natin, kung paano ba natin ma-maintain yung magandang kulay or magandang itsura ng ating crash guard. Ayun, sinabi ko na kanina sa inyo yung naging problema natin, which is kalawang. So ang solusyon natin para doon guys is, ayun, una, tinanggal ko muna yung kalawang. Next step na gagawin ko is, or ginawa ko is, niliha ko siya ng manipis lang na naliha, yung 180 yata yung size nun. So para lang yun malagyan ng konting roughness texture yung ating last na pintura. Dahil kasi hindi kakapit na masyado yung ating pintura, yung ating bagong pintura na i-repaint kung makinis yan. So yun, gawin natin kapag nangalawang, tanggalin muna yung kalawang, lihain, make sure na wala na siyang kalawang, tapos i-repaint natin gamit yung spray paint. Spray paint gamitin natin para pantay yung lahat ng texture at maganda siya tignan. Tapos ngayon guys, gagamit ako ng gloss. So boss ni nga pala yung tatak nito. So eto, dito yung pinaka magandang klase, pero pwede na to. So gloss yung gagamitin natin ngayon, di tulad ng mga last kong ginamit is matte lang. So napansin ko na matte parang nagmumukhang dumihin agad. So susubukan ko to ng gloss para kung sakali man dumudulas lang yung mga tubig at hindi siya na-stack up sa ating pintura. So yun, kapag pangit na yung itsura, pinturahan natin, lalo na pag nangalawang. So ganun yung diskarte natin para dito sa ating crash guard. So sa paglalagay nito boss, ihihiwalay ko na yung video kung paano maglagay ng crash guard kung bibili man kayo ng crash guard. So by the way, yung crash guard ay mabibili natin siya or nagre-range from 1,400 to 2,000. Sa Shopee, ang alam ko pagkakabili ko nito is nasa 1,400 lang guys. Mag-check na lang kayo doon at maghanap kayo ng may magandang reviews. Tapos meron din shop na nagbebenta ng crash guard tapos sabay pakabit. Yun nga lang, mamamahalan kayo ng konti. So ayun, depende sa inyo. Kung gusto nyo magkabit, makakamura kayo ng konti. Tapos tips lang din, kapag bumili kayo ng crash guard tapos nakita nyo may mga parang manipis yung pagkakapintura, normal lang kasi yun, kasi hindi naman nila pupuluduhin talaga yan ng buo yung inyong mga crash guard. So pagka bagong bili nyo, mas okay na i-repaint nyo agad ng kulay itim or kung anong kulay gusto mo, i-repaint nyo agad para mas doble yung texture niya at matagal nyo siya bago tanggalin sa inyong motor, kasi matagal kukupas at matagal mangangalawang yung inyong crash guard. So, ayun lang para sa video na ito at hindi na natin masyadong pahabain. Sana may natutunan kayo. The more you click, the more you know. Usapang crash guard. Bye-bye.